inang yan, kung lumusot, ganyan kaluwag ha, walang sasakyan sa either side namin ha. Kung lumusot, dito pa sa tabi ko, yung sobrang lapit, the disrespectfulness. So, ride day, ipapakita ko sa inyo kung paano ang kalakaran namin mag-asawa at yung mga trabahong ginagawa ko. Mag-ride kaming dalawa. First, labas ng motor ka. And then, motor niya na madumi. Ano? Ba't kayo nakaka-charge ko nga lang talaga niyan? Taga ko ha. Ate, 1,000, 95, pahatiin mo 500. Taga-load ng RFID. Oo. What? So apparently ako rin ang taga-charge ng comms niya. As you can see, dito na kami sa Shell Lagpas Bukawi. Kasi alam ko chinarge ko to eh. Ayan o, chinarge ko yan. Tara, muna ka na. Habol na lang ako. Teka, may sakit. Wait. Isingit mo na, hindi mauubos yan. Sige. Hello? Kaya pala marami nagra-ride ngayon mga katoto, kasi today is yung West Philippine Dynasty or something na ride. Kaya pala ang dami na pumulor ngayon. Kaya may ibang pakay namin, punta kami ng Clark kasi merong andun yung Imprint Customs NCY. Dito ka sa kanan, huwag ko dyan. Malayo, sige. Dito ako sa likod ko. Ito lang takbo namin dito mga katoto, 100 all throughout. Kaya I miss you, Mix Nuts. Right, yo. Naka-rebel siya pa yun. Matakat pa yung motor ko. So I'm here to talk to you guys about this motorcycle. Itong Vogue ACX 525 and yung Vogue nila Stog na AC 500 or 500 AC. This is my 6-month owner's review. Di pa obvious sa mga vlogs ko. No, earlier this year nung active pa ang Mix Nuts, mga naglo-long ride. Sige pa, bilisan mo pa. Pag naglo-long ride ang Mix Nuts, napapansin nyo, ito ang lagi kong gamit at hindi na yung yung GS. Kasi one reason is yung tangke nito, is yung gas liter nito is the same sa GS din. So kung tutusin, in short, mas tipid tong gamitin, pero same distance din yung kaya abutin ng isang full tank neto at saka yung GS, or more than to or if that's the case mas malayo pa yung pupuntahan ng 14 liter tank na to kaya doon sa GS. Parang minalaglag. Tsaka kung hindi pa obvious kung gaano ako nag-enjoy sa motor na to, like, I mean, I know it's not the same as the suspension of whatever of on my adventure bike, pero may something na binibigay sa akin to kung isa kang rider, alam mo yung tinutukoy ko na gano'n, na may something na kayang ibigay ang isang motor na hindi mo kayang i-describe sa lahat ng tao other than the real riders. Sila Stog din niya magigets yun, sabi. But then of course, when it comes to power, if isa ka ring sports bike owner na kagaya ko, or isa kang adventure bike owner na kagaya ko, hindi may iwasan yung ikumpara mo yung power. Siyempre, obviously 525 lang to. Yung sports bike ko 1000cc na supercharged. Yung adventure ko is 1250 something ng engine. So itong bike na to is more of a chill ride bike. Like perfect like right now, kasi chill ride lang kami nila Stog, or siya, chill ride siya. Nakiki-chill ride na ako sa kanya. Nakawa ako sa pagka-chill niya, kaya chill ride na rin ako. Ay, bumibilis na siya, nasa 111 na siya. So
Kanina nasa 80 lang siya eh. Kasi di niya ako narinig. Iba yung ride niya pag kausap niya ako, sa hindi niya ako kausap. Pag di niya ako kausap, para siyang ano eh, para siyang nawawalang bata sa mall. But anyway, yun. Back on his bike, ano masabi ko rito? Other than nagtitwinning kami nila stock pa nagra-ride kami dito, I mean, come on, dude. Twinning on a big bike sa expressway, magkasama, diba? Dati, yung solo rider pala ako rito, lone wolf, you know. Pag nakita akong couple na hindi naman parehas ang motor, pero parehas ang brand, or I'm assuming na mag-asawa sila. Kasi ganito lagi yung position nila eh, na nakasunod patiently yung lalaki sa likod. So mag-asawa yun. Kasi kapag boyfriend, girlfriend yun, wala, hindi yun. Hindi kayang ganun yun. Walang patient enough ang boyfriend para sundan ng girlfriend sa expressway. Correct me if I'm wrong. But anyway, back to the story, yun nga. And then, natuto na siya. And then look where we are, you know. Twinning on a Vogue motorcycle, 500cc and a 525. Lex going on a breakfast date ride na matagal na namin hindi nagawa. Tignan naman kasi mga to, kung gano'n naman ka-sexy naman to kasama ko sa tayo. So mga toto, nangyari lang to ha. Pasensya na kayo kung medyo mataas ang adrenaline ko ngayon. So ang kwento niyan, kaming dalawa ni Lastog, ganito lang, cruising lang kami, 100, ganyan, staggered position. Kasi maraming sasakyan. Kasi itong mga p***ing mga ibang big bike na to, lang yan, kung lumusot, ganyan kaluwag ha, walang sasakyan sa either side namin ha. Kung lumusot, dito pa sa tabi ko, yung sobrang lapit, lang yan. Kung isa kang matinong big bike owner, alam mo yung tamang paglusot dito. Hindi yung tangina naman yan, ang luwag-luwag sa kanan at kaliwa, didikitan mo pa ako. The disrespectfulness, kung isa kang, ay nako. So ang ginawa ko ngayon, hinabol ko sila. Take note ha, mga naka-Ducati yung mga yun ha, mga Street Fighter, kung ano man yung mga motor nila. Tapos ako na 500cc lang ako. Tapos po na, wala naman palang mga binatbat dito sa expressway yung mga yun. Nalusutan ko, isa-isa. Ito lang pakiusap ko sa mga big bike owner, na kung gagamit kayo ng expressway, alam ko I had my fair share of being a kamote here back in the day, pero not once na umovertake ako sa fellow big biker ko na ganon, yung tatabihan mo na ganon. At dito kami mag-asawa, chill ride lang kami, wala kami iniintindi, ni-enjoy namin yung ride. Although siya lang nag-enjoy sa ganitong pace, you know what I mean, natas lulusutan nyo kami ng ganon. Kung makamote ka sa sarili mo, wag yung mandadamay ka pa ng ibang wala namang hangad, kundi mag-enjoy, you know, enjoy the morning ride. Tapos gano'n ang gagawin mo. Kung lumusot kayo, wala man lang kayo pasintabi. Isa pa yan, kung isa kang matinong big bike owner, pag lumusot ka sa isang big bike dito sa expressway, have the decency to say excuse me. Yun lang yun eh. Hindi tayo na guguhitan mo pa, bobombahan mo pa, akala mo cool ka? Yan. Ay nako, nakapanginig lang ng laman. Pasensya na kayo mga tota, kung na ano kayong, if you're having a good day, and you know, I'm just letting you know na may mga big bike owner talaga na ganun. Most likely ha, ang tansya ko makabaguhan lang yun. Mga baguhan lang, big bike owner lang yung mga yun. Sana baguhan lang. Pero tayo na, kung matagal ka lang nagmumotor dito, tapos ganun pa rin ang asal mo, huwag ka nang magmotor, Brad. Hindi lang ako makaget over sa disrespectfulness nung paglusot nila sa amin kanina. Ay. Tapos kung sasabihin mo nagmamadali kayo, ito rin kasi ang problema sa mga rider ngayon eh. Hindi marunong sumunod ng oras. Yung sasabihin mo, meet up 7 o'clock ng umaga, tapos saka ka palang aalis ng 7 o'clock sa bahay mo, tapos magmamadali ka sa alsada. Tapos sasabihin pa sa video, nagmamadali na ako kasi late ako po. Yan. Hindi porket makakaibigan mo lang yung sinabihan mo ng oras, hindi mo nasusundin. That tells a lot about a person. Kung yung oras lang hindi mo pa marunong masunod. Ang pinakamatindi, oras ng ride hindi mo pa masunod. Like I said, hindi ako nagmamalinis dito sa expressway. Alam nyo, history ko rito, tumatakbo ako ng hindi dapat takbuhin dito. Pero like I said, not once nag-disrespect ako ng isang rider dito sa expressway na gano'n ang gagawin kong overtake sa kanya. Never kong ginawa yun.
Halimbawa, nag-ride ka ng ganon, tapos may na-aksidenteng big bike dito. Tapos syempre, yung mga sasakyan, yung mga 4 wheels na magagalit sa mga big bike. Tapos kayo naman, pag narinig yung nagagalit sa inyo, yung mga 4-wheeler owner na sabihin, bakit sinisisi na naman yung mga big bike? Dahil sa mga ng mga ganyang ugali dito eh. Tatingin nyo kasi itong expressway, pag dumaan kayo rito, tayo na, akala nyo sa inyo na to agad eh. Ganito lang kasi ako matuto kasi kapag kasama ko sa Lastog, sobrang overprotective. Ganyan, nakita nyo kung paano siya overtake, di ba? Pino-overtake niya ako, ayun nakita nyo yung kamay niya. Ganon dapat ang tamang pag-overtake dito. Ganon kami mag-overtake, babe, ganon. Sa tuwing may overtake kami, ganon ang ginagawa namin lagi. Yung mga naka-Ducati kanina, wala. Pinastos ka lang. So sasabihin, sigurado ka Ducati. Sigurado ako kasi hinabol ko sila. In-overtake ako sila isa't isa. Kaya nga hindi. Sabi nila, Stog, sana daw ko yung camera. Wala iba na yung ano ko kanina eh. Tandan. Hey, mga piggies. Safe yung mga baboy. Safe sila. Ay, tumatagas yung mga ihi nila, yung mga pupup. Yung amoy. Yan yung mag-i-stick sa loob ng helmet mo eh. Kaya hindi ko rin talaga masisisi yung mga hindi nagmumotor na mga nagre-reklamo dito sa expressway. Hindi ko sila masisisi. Kasi kahit sabihin mong matino ang rider dito, wala ka naman ginagawa. Pero kung yung iba, ganun ang ginagawa, wala ring silbi ang pagiging mabait mo rito. It will take one bad egg to ruin the rest. Nanginginig pa rin ako mga toto. Talagang sa mga ganong instance, lagi na lang natatapat na itong motor na to gamit ko. Saan yung gawin sa akin yung paggamit ko yung 5-lane? Like how many times na nangyari na may ganon. Ngayon lang talaga ako na trigger kasi kakasama ko sa Lastog na itong laging motor na to. Itong motor na to, dito rin ako natikitan na overspeeding dito. Meant to be talaga kami na ito. Ray. Tuset ko na, pasensya na kayo. Alam ko, don't vlog when you're angry. I'm angry, but at the same time, I'm calm kasi alam ko yung realidad ng pagmumotor dito sa expressway. Tapos na-trigger lang talaga ako dahil sa mga ginawa. Fuck it, bullshit. Pasensya na kayo mga toto. It seems like nasa bad mood ako kanina. Pero medyo nakahinga-hinga na ako ngayon. Yun nga lang, na tainted na yung what seems to be or supposed to be a beautiful, peaceful ride with my wife. Pero we'll try our best, or I'm still gonna enjoy the day. Kasi syempre sila Stog tong kasama ko. Hindi mo yung puwet niya. Sarap niya. Sige, tayo na, natatawa ka na naman eh. Kinikilig ka na naman sa sinasabi ko eh. Gas! Puta! Itatato ko na talaga sa likod ko yun eh. Please lang. Kung magmumotor kayo dito sa expressway, please do it, the right way. Maging respectful kayo sa ibang rider na nandito. Kung ayaw nyo respetuhin yung mga 4 wheels, fine. Gusto nyo silang guhitan, fine. Pero, babe, dyan sa Clark South pero kung gagawin mo sa sarili mo or sa kapwa mo ka 2-wheeler, ibang klase ka na. Lapit na, sige, lusutan mo na lang yan, sige. Yun lang naman, and other than that, enjoy riding. Huwag mo masyadong ilagay yung ego mo sa risk mo na porket malakas yung motor mo, putang ina, i-disrespect mo na lahat ng mga ibang motor dito sa expressway or sa saan kalsada man. Sarap bumangking dito eh. Hey, I miss this place. Please. Doon na sa atin eh. Bakit 359? Dito ka pumesto dito. Pipicture lang. Stop. Motorsiklo eksklusibo. Uy, may NCY babe oh. Ayun yung truck nila oh. NCY. Shout out. Are you ready? Ito lang pala. Parang outdoor siya, no? Uy, Vodge oh. Dito sila. Ayun, may signage sila. Ayun sila, Vodge. Vodge. Paano, wait. Nagsabay-sabay na. Kaya mo dito, babe? Teka. Sige, dito. Pwede ka tayo doon mag-park.
sa harapan. Nakasarado naman yung kalsada. Teka, tanong ko lang. Wait lang. Boss, pwede pa ako mag-park dito? Oh, pwede. Babe, kaya mong bumelta? Teka. Balikan ko lang yung asawa ko. Ito, mas okay dito. Yan. Sige, limbo mo ganyan. Ahak mo yan. Ito pa. Teka, may Innova. Baka na yung mata. Look at me. Tingin ka rito, tingin ka sa akin. Dito sa akin. Hey. Sige, bitaw. Tagal na namin din nakapunta rito. Ito pala rito. Uy, anong in-order mo? Milky omelette and daing na po. Ba't di ka nag-corn beef? Ate ba yung palitan pa yung daing na po ng corned beef or na ano rin? Masarap ang ano rito. Saka para makaingi ako. Sabi ko daw kakain pero can't resist. Ilang taon din. Taon ba? A very, very long months. Kasi corned beef? Daing na bango sana pero I compromise. You said corned beef. Gagi, mas masarap ang corned beef dito. Tapos may itlog. Rice na may kumot which is itlog. Yeah. Tsaka yung mga waitress dito. Oy, Part of this. kita mo hindi. Sexy. Right. Sexy ka? Sexy ka rin. Kasi may kumot na kami. Bon appetito. Pumunta pagkaan na kami dito mga kalolo. Siyempre, kailangan may ketchup pa. And hot sauce. Pampalupag loob. Kasi i-review ko sana yung motor. Kaya iba naman ang naging nangyari. So, Anong corned beef? siyempre, ano ka ba? Sarap. It never gets old. Panalo pa rin. Ikaw nga getting old pero panalo ka pa rin. COVID times maybe basic pay lang yun, that's 5,000. Akala mo namin yung Malit, the ketchup, the hot sauce. Layo-layo ng restaurant na to, hindi mo ubos yung pagkain mo. No, that's meant to be for you talaga. Whatever. Hindi naman ako nakakaubos ng full rice. May rason kami kung bakit hindi kami nagpupunta dito sa motor eksklusibo na to. Ba't di mo sinabi sa vlog ko yan? Kasi unang-una sa Yung lahat. rason mo? Oh, syempre. Bakit? Malayo. Tapos, Maglalakad ka pa? hindi naman. Outdoor. Ayun o. Tirik na tirik yung araw. Time check, it's 9:20 in the AM. Kaya maaga kami nagpunta para makauwi kami ng maaga. Yeah. So mamaya, balik ka doon. Kunin mo yung motor. Sundin mo ako dyan. Ray. No, you do that for me. Tayo ako makapag-vlog ako rito kasi Kasi, ngayon palang pagod na ako. sa motor lagi ka nagmamadali na bilis. Hanggang dito sa paglalakad naman, ang bilis-bilis mo ba rin? Nakakainis na. Alam mo, the faster you walk, the faster na magbaburn yung kinain. Walang hello? Ay, no. Walang ganun. May ganun. Ako, ganun. Ano ba yan? Pagod na ako. Hoy! Tara! Hello po. Bakit kailangan dito tayo dumaan sa kainitan? Alam mo, okay pa yung araw sa ganitong oras. Hindi, Kagi. Ang okay na araw, 7 o'clock, ganun. Dapat kailangan kasama doon. Stick at top.
Picture sa mga nanginginig kamay ko. Tara. Yan, okay. Dito pala idol ko eh. Ayun no, si Boss Ato. Boss J, mga Pero NCY. Mamaya ka na mag-edit. Hindi ako nag-edit. Siyempre, habang nandito, Para guys, pila. don't forget to visit our booth dahil Ano naman tayo sa Dodge, syempre. Ayan o, meron silang 900. May 900 na sila. Keyless na siya. Ay, gana. May cruise control na. Cruise control. Sabi natin ito. 650, may kasama ng box. Ayan, may kasamang box. Ano pang kasama? Built-in camera. Kaksa yung camera. Here. Okay. Pwede ba? Pwede. Apat ang riding modes niyan. 650, lalo na ako nagbebenta ka na ice candy. Ayan, susubukan natin to. Ganyan nila dito, tayo kumakain sila. Ano yung ulam nyo? May nag-uungan? Ayos yan ah. Enjoy. Bakit ka? Ang daming pula-pula dito mo. Ako ang kate. And that's the end of the vlog mga katoto. Hope you guys enjoyed that. Pasensya na kayo sa aking rant kanina para aware yung mga ibang gumagamit ng expressway na mga naka-big bike na may mga ganong rider dito. So just a little, reminder to be careful. And huwag kayong kupal dito sa expressway kasi nagbabayad din naman kami to use it. And don't ride like you own the whole damn thing. Yun lang. Hello mga toto, I'll see you guys on the next one. Babush.